Magandang umaga po sa ating lahat. Makikibati naman po natin ang ating mga tabi na ikaw ay lubos sa pinagpapala ng ating Diyos. Amen. Happy 27th anniversary po, J1 family. Naniniwala po ako na kung ano man po yung narinig natin kanina sa mga testimony ng ating mga kapatid, ito'y dadaloy sa ating lahat. Amen? Tandaan po natin, our church is an apostolic church. Nagmumove po tayo at dumadaloy tayo ayon sa pagpapala ng Lord. Kaya the more na tayo maraming natatanggap sa Panginoon, the more po tayong mightily na ginagamit ng Panginoon. Amen. Sino pong handa ng tumanggap ng pagpapala ng Diyos? Ready na po ba tayo ngayong umagang ito? Wala pa pong nagugutom. Medyo po, Pastor, medyo mahaba-haba na rin, ano. Ayan, hawak po ba natin ang ating faith? Hindi po yung bit, yung faith. Sige po, pag-uusapan po natin about apostolic abundance. Ito po ay bagay na dapat po nating mapag-aralan at malaman po natin ang mismong root or foundation ng apostolic abundance. Sandali po tayo mag-pray. Heavenly Father, salamat muli ngayong umagang ito for allowing us to receive your word. Hayaan mo, Diyos, ang diwa ng pagkaunawa ay dumaloy sa aming lahat. Anoint my lips at masabi ko lamang, Panginoon, ang magbibigay ng glory sa iyong dakilang pangalan. This we ask and pray. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Hallelujah. Kapag po pinag-uusapan ay apostolic abundance, kailangan muna po nating makita or maunawaan ano po ba mismo ang move ng apostolic sa bawat churches. Hindi po lahat ng churches nag-move sa apostolic movement. Meron pong ilang mga church na hindi pa rin nag-move sa signs and wonders, and there are churches na medyo hindi na-highlight ang inner healing or ang deliverance. At sa biyaya po ng Panginoon, dahil nga po tayo apostolic church, nagmumove po tayo sa signs and wonders and even miracles. Andun po yung deliverance, andun po yung inner healing. Dahil ito po ang ibinili ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple, na sa ating kapanahunan, marami ang lalaya sa anumang sakit karamdaman. At ang matindi pa po nito, maraming lalaya sa kaisipan ng pagiging poor mentality. Yung ba parang wala ng pag-asa. Kaya katabi mo, punong-puno yan ng pag-asa. Sabihan mo yung katabi mo, ikaw ay punong-puno ng pag-asa. Huwag kang panghihinaan ng loob. Di ba? Saklat po ng Acts chapter 2, beginning verse 42 to 46. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miracles, signs and wonders. All the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Ngayon, malinaw pong binanggit dito yung sharing. Malinaw po ditong binanggit yung teaching ng mga apostol na sinusundan at pinaniniwalaan ng mga believers. At malinaw din pong sinabi dito na merong prayer. Merong fellowship na nangyayari. Sa translation po ng New King James Version, i-highlight lang po natin yung verse 44. Sabi dito, now all who believe were together and had all things in common. Ibig sabihin, na-gets, makikisabi, na-gets ko. Na-gets ng mga believer nung time ni Jesus, nung time ng mga apostol, ang mensahe ng mga apostol. Ano ba yung mensahe ng mga apostol? About the resurrection of Jesus Christ. Yung muling pagkabuhay. And then, ano pa yung mga tinuro ni Jesus nung 3 years na siya ay
naglilingkod together with His disciple. Laging merong himala. Laging may lumalay at gumagaling. Laging merong miracle even provision. Di ba? Nagpakain ng 5,000 katao sa pamamagitan lang ng tinapay at ng isda. Everything during the time of Jesus, ito yung itinuro ng mga apostol. At mapalad po tayo dahil ang J1, nagmumove po tayo sa apostolic church. Kaya kung bakit meron po tayong apostol na kinikilala at kanina nga po nagkaroon siya ng greetings and declaration sa ating family, sa ating mahal na Apostle Bishop Art Gonzales. Dahil nga nagmumove po tayo sa apostolic move and we are considered apostolic church, gusto ko lamang pong magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa ng pag-take ng mensaheng ito ng Lord. Kasi during the time ni Jesus, during the time ng mga apostle, nagkaroon sila ng common understanding. Makikisabi, common understanding. Pare-parehas na pagkaunawa. Ngayon po, sa dinami-dami po ng churches at denomination, lalo dito sa Manila, ang pangunawa ng believer magkakaiba. Ang kultura magkakaiba. Ang doctrine magkakaiba. Pero isang Biblia ang ginagamit. Magkakaiba lang ng translation. Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng ganong moment ang mga believer? Kasi nagkulang ng connection. Makikisabi, deeply connected. Kailangang makakonect po tayo sa teaching ng mga apostol. Ito po yung na-mention ko kanina. During the time of Book of Acts chapter 2, beginning verse 42, nandun yung teaching, nandun yung fellowship, nandun yung sharing in meals at prayer. Ngayon, kung mapapansin nyo po, majority naman sa atin dito ay galing sa former church. Okay, yung meron po tayong imahe na sinasamba. Majority po, karamihan sa atin ay galing doon. Ngayon, hindi madali na maunawaan ang movement na ito. Napakahirap. Di ba? Nakaka-boring. Sino po naka-attend ng Bible study? Noong una, medyo okay pa. Padalawa, medyo okay pa. Nung patatlo, tinataguan na yung pastor. Nananawa na sa itinuturo ng pastor. At nananawa na rin sa pagmumukha ng pastor. Di ba? Nasanay tayo sa isang kultura na hindi natin nakasanayan, kaya iniiwasan natin. Pero then again, ang Diyos ay matalino. Kung nananawa ka sa pastor, nananawa ka sa Bible study, sa tinuturo, and even much more, nananawa ka rin mag-pray. Di ba? Tama? Nakakapanawang mag-pray paulit-ulit. Wala naman nangyayari, sabi nga, di ba? Pero ito po ang move ng Lord. Dahil nga po tayo nag-move sa isang discipleship church, meron na tayong fellowship. Makikisabi fellowship. Ano ba nangyayari sa fellowship? Kainan. Sa fellowship, mahirap magkaroon ng fellowship na ang kakainin mo, na kasama mong nagpe-fellowship ay yung kwento niya. Tiyak, magugutom ka. Di ba? Magkikita kayo, wala kayong kinakain pagkain. Sanay ka na sa kwento niya. Definitely magsasawa ka rin siya and time will come, ayaw mo na rin siyang tagpuin. Bakit? Walang pinagsasaluhang pagkain. Dahil nagmumove po nga tayo sa isang discipleship church, laging may kainan. Sino po dito hindi nakaranas kumain dito sa church? Even sa labas kapag nagla-live group tayo. Di ba? Laging may kainan. Kaya yung katabi mo, kung dating si Pastor Sam ay mati ni idol na slim, ngayon ay mati ni idol naman siyang talagang medyo malaman. Di ba? Dahil may kainan. During time ni Jesus, may kainan. Habang pinag-uusapan nila ang kaharian ng Diyos, meron silang fellowship at may kainan. We use that tools para makapag-invite. Kaya nga mamaya lalabas kayong may apostolic food. May kakainin. Dahil ito na po yung move natin ngayon. Kaya masarap pong magkwentuhan ng may kinakain. Tama?
Sino dito nag-enjoy na nagkwentuhang walang kinakain? Di ba? O, kanina, ang ating presentation ng J1 Katwiran is about wedding in Canaan, di ba? Iniisip-isip ko, baka magkamali ng term eh. Maraming inumin. Kasi kapag naging maraming inuman, iba na ang meaning nun, tama? Ay malalasing na yan kapag inuman, tama? Yeah? Kaya, mapapansin natin na laging merong active sa apat na ito na binanggit ng Book of Acts chapter 2. Na yun naman ang pinag-iigi natin. We go to houses, tayo may dalang merienda, sharing the gospel, at kinakamusta natin yung pamilyang dinadalaw natin. At role po yun ng mga nag-move sa discipleship. Okay? Sino pang first time lang ngayon nakarating dito? Yung ngayon pa lang. Ayan, welcome po sa J1 family. Lagi po kayong welcome sa ating gawain dito sa ating sa Mandaluyong. All glory to God. Ngayon, napapansin natin kung paano kumikilos nowadays ang apostolic movement or ang apostolic church na laging may kainan. At definitely, busog ang ating katawan, ang ating physical body, lumulusog din ang ating kaluluwa. Amen? Di ba? Time will come, kayo naman magkakaroon ng patutuo. Kaya malinaw na nais ng Lord, maunawaan muna natin ang foundation ng pagkaunawa about knowing Christ. Kaya number 1 point po natin, the urge to seek a Savior. Kapag po sinabing the urge to seek a Savior, you will not settle for less. Ikaw ay mag-create ka ng action to know that person. Sa mga young generation, kapag meron kayong napansin na nag-connect sa inyo, di ba? Anong tawag doon? Chine-check nyo yung kanyang Instagram, chine-check nyo lahat ng social media account niya. Anong tawag doon? Ini-stalk. Bakit kaya? May urge. Di ba? May urge na makilala. Kaya, kung wala tayong urge na makilala ang Creator through our Lord Jesus Christ, hindi natin maunawaan yung common understanding na na-mention kanina, na nagsama-sama ang mga believer, kaya nagtulungan sila. Na-mention doon yung wala, tinulungan ng meron. At kung babasahin po natin ang buong aklat ng Acts chapter 2 and the following verses, may mga nagbenta ng bahay for the sake na makatulong lang doon sa mga in need at salat sa material na bagay. Di ba? Kaya dapat maunawaan muna po natin yung urge na kilalanin si Lord. Ngayon, kung i-gauge po natin ang iyong pakiramdam, ang iyong iniisip, nakaka-connect ba talaga tayo na may urge na nagdi-dictate or nangungusap sa ating kalooban na gusto ko pang makilala si God? Sinong ganon? Gusto pa nating makilala si God? Di ba? The moment nag-move po tayo na mas kilalanin si God in a deeper understanding that we will not settle for less, na nakilala mo lang si Jesus, pinagaling ka, then right after, ano na nangyari? Yeah? Kaya tandaan po natin, God can freely give us healing. Sino gusto po ng healing? O hindi man sa'yo, sa iyong pamilya, di ba? Si God nagbibigay ng healing, pero ang malaki pong kailangan nating madala at kailangan nating malakaran talaga is our sincerity to know the Creator, to know Jesus Christ. In book of Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, na-mention po doon, do not neglect meeting one another, encouraging one another. Paano mo makikilala si Jesus Christ nang ikaw lang? Ang hirap nun. Sino po nag-attempt na siya lang? Nag-effort siya, sarili lang. Ano naging process? Ano naging ending? Minsan kulang pa talaga, di ba? Hindi natin ma-process pa yung mga impression ng Lord. Bakit? Kasi nag-iisa ka. Minention ng Lord na magkaroon tayo ng fellowship kasi sabay-sabay tayong lalapit. Alam niyo po ba, sa tindi ng move
ng Lord about the sharing. Okay, the sharing of meals, and then yung fellowship. Ang hirap ng mabuwag nung sama-sama nakakilala sa Panginoon. Di ba? May grupo na sila na kapag nagkaroon ng problema, sama-sama nilang hinaharap at sila'y sama-sama nagpapalakasan, sila'y sama-sama nagre-release or naglalabas ng kabigatan. That's the power of fellowship. Kaya kung ikaw ay nag-iisa, kung ikaw pa lang sa iyong pamilya, this is the great day that God will bless you. Amen? Dahil may kasama tayo. Tandaan mo yung katabi mo yan. Makakasama mo yan sa langit. Amen? Aba, ayaw nyo bang makakasama sa langit ang tayong lahat dito? Di ba? Lahat tayo magkakasama-sama sa langit. The point is, kailangan nating makita yung urge. Paano ba natin mararanasan yung urge? Nakilalanin si Jesus. Magbibigay po ako sa inyo ng isang illustration lang about this number 1 point natin. The story about yung 10 may ketong. If you heard the story, 10 may ketong, pinagaling ni Jesus. Sumigaw yung grupo na may ketong, dahil alam na si Jesus ay nagpapagaling dahil hindi nga makalapit. Dahil may ketong, makakahawa. Kaya sumisigaw sila kay Jesus, Panginoong Hesus, Diyos ni David. Yeah? Humingi ng kagalingan. And then, nag-declare lang si Jesus, gumaling sila. Then, ano nangyari nung gumaling sila? May bumalik na isa. Pero hinanap ni Jesus yung siyam. Ngayon, kung papipiliin ka, ikaw ba yung nag-iisang bumalik or ikaw yung siyam na tumanggap ng kagalingan pero walang urge kilalanin ang nagpagaling? Di ba? Kailangan makakonek po tayo doon. Bakit? Nag-i-expect ang Lord ng appreciation na may pakita natin kay Lord na na-appreciate natin siya, na-recognize natin siya, that we are grateful na pinagaling tayo ni God. Di ba? Kapag wala yung urge na yun sa'yo ngayon, matutulad tayo doon sa siyam na gumaling, tumanggap ng kagalingan, bumalik sa dating buhay. Di ba? Kaya kailangang may urge. Kasi kung wala yung urge, hindi natin mararating yung moment that every believers have something in common. Hindi natin mararating yon. Bakit? Magkakanya-kanya tayo kapag na-resolve na ang problema. Okay, Lord, wala na akong problema financially. I will go my way. Kung ano yung madalas kong ginagawa. Magaling na ako, I will do what I do. Yeah? Kasi walang urge na kilalanin ang nagpagaling. Di ba? Kaya, kapag may urge, nakalagay dyan, kapag may urge to seek the Savior, it is the beginning of cleansing of soul. Lilinisin ng Lord ang iyong kaluluwang, ang Diyos lamang ang nakakakita ng may itim na budhi. Check mo ang katabi mo. Mistisa po, pastor eh. Hindi ko siya makita. May itim na budhi, ano? Di ba? Si Lord lang ang nakakakita ng mga flaws at blemishes natin. There are wrinkles and spots sa ating kaluluwa ng Diyos lang ang nakakakita. Kaya, the more na lumalapit ka kay God, the more you seek to know Him, the more cleansing you will receive. Lilinis ang iyong isipan, lilinis ang desire ng iyong puso, at ang kaluluwa mo magsisimula ng lumusog. Then, this is the encounter of the apostolic abundance, hindi lang sa pinansyal na bagay. Your soul, mindful ang Lord sa ating kaluluwa. Amen? Kaya kapag may urge, meron laging cleansing na nangyayari. Number 2, kung may urge kay Christ, kailangang mailagay natin or may position natin ang ating pananampalataya, which is our number 2. Placing our faith to Jesus is a journey that our soul prosper. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, hindi po ako masyadong mindful about financial blessing. Mas mindful ako sa source. I hope meron tayong common ground of desire dito. Ano? Mas gusto natin ang source.
compare sa pagpapala. Yeah? Sabi ng Lord, kung ano yung bukang bibig mo, yun ang laman ng iyong puso. Kaya kung may problema ka, at ang nagiging bukang bibig mo ay ang problema, at hindi ang kalakihan ng Lord, yun ang laman ng iyong puso. Problema. Di ba? Kaya kung ang laman ng iyong puso, dahil naglagay ka ng pananampalataya kay Jesus, ay si Jesus ang kasama mo sa lahat ng journey ng iyong buhay. Di ba? Kaya dapat maging malinaw po yun. Believing in Jesus Christ brings true prosperity to our inner being. Tandaan po natin, concern si Lord sa iyong pinansyal na pagpapala. Concern si Lord sa material blessing mo rin. Pero tandaan natin, mas concern si Lord sa ating inner being. Yung kapag wala na ang karangyaan, wala na ang meron tayo, makikita ng Lord, akin ang taong ito, anak ko siya. Di ba? Kaya kapag mindful po tayo na mas gusto nating piliin si Jesus, dapat ito po yung magiging language natin. May pinagdadaanan man akong problema, kulang man ang aking pera ngayon, meron man akong utang or nabaw na ako sa utang, meron mang pagkakataon na hindi ako maunawaan ng aking pamilya, broken family man ako, o nasa isang situation ako na complicated ang relationship na meron ko, pero hindi ko kakalimutan kung sino ang kasama ko. Kanino yon? Atin yon. Amen? Kapag kilala mo ang kasama mo, lagi kang may urge na kilalanin siya. Alam niyo po, ang laking advantage ng pagsubok na meron tayo. Sino pong gusto ba ng pagsubok? Pastor, di pa ako nakakabubun Di ko pa kaya, okay lang yun, anak. Okay lang yun. Nagalaw ang Lord ng pagsubok, hindi para tayo panghinaan. Nag-allow ang Lord ng pagsubok, sayo't sa akin, para ma-discover mo pa ang malalim na pagkatao ng Diyos. Hindi rin po papayag ang Lord na ang pagkakilala natin sa Kanya'y hanggang doon na lang sa meron ka ngayong pananampalataya. Kailangan ito'y lumago, kailangan ito'y magbunga, at ano ang bunga? Yung kaluluwa mo, lumalago, lumulusog. At dapat meron kang nahihikayat or nahi-invite ng pagbabagong tinanggap mo kay God, nagre-reflect ito sa iyong family. Yeah? Kaya ang unang concern ng Lord is our innermost being. Ang gustong pagpalain ni Lord. Sino pong gusto mapagpala ang kanyang innermost being? Di ba? Lahat tayo. Dapat secondary lang po ang mga financial na pagpapala. Kasi kapag malusog ang ating kaluluwa, hindi rin po papayag ang Lord na hindi mo maranasan ang siksik, liglig, at patuloy na nag-uumapaw na naging patutuo ng ating mga kasama rito. Amen? And I'm excited na kayo mismo makakaranas ng mga breakthrough na ito. Amen? Number 3, patapos na po tayo. Woo! Number 3. Ano yung number 3 natin? Jesus gave us abundance to share it and become a blessing to others. Hindi ko po ito pakakahabaan. Okay? Kunin lang po natin yung root, yung foundation ng apostolic abundance. 3 bagay lang po na kailangan nating ma-exercise, kailangan nating magawa araw-araw. Laging merong pagbibigay na nangyayari kapag nag-uumapaw ang pag-apala ng Lord. Sino po sa inyo nakaranas ng ganito? Dumating sa iyong subconscious mind, in-impress ka ng Lord, nung pinagpala ka ng Lord, ay biglang strike sa iyong puso, na bigyan mo si ganito. May problema siya, tulungan mo siya. May mga ganun bang moment? Kapag nag-move ka sa mga ganitong moment, you are in common sa nilalakaran ng apostolic abundance. Bakit? Kasi malinaw na malinaw mong naririnig ang tinig ng Diyos. Alam niyo po ba, most of our overflows, hindi talaga para sa atin lahat. Okay?
Most of our overflows, hindi yan para sa ating lahat. Pero hindi naman ibig sabihin ipamimigay mong lahat. Sino po dito nakapag-isip one time sa kanyang buhay na nung wala pa siyang pagkakilala sa Panginoon, nakapag-isip din siyang tumaya sa loto. At pag tumama ako, tiyak, ito lahat, bibilhin ko. Bibigyan ko ng regalong bahay at lupa ang aking magulang, ang kapatid ko, kanya-kanya sila may bahay. Sinong ganon? Di ba? Nangangarap tayong bumili ng bagay na ang nagiging source ay ang anong source? Letter S. Tagalog yon. Gusto ko mag-isip muna kayo para tayo may interaction. Umaasa sa? Yun! Saan daw? Oh, meron ba kayo narinig na ganito? Pagkasama kita, lagi akong siniswerte. Di ba? May mga ganong mga moment tayo nakakasama, pero gatong na ngayon ang dapat na mindset natin. When you become one of the believers, disciple ng Diyos, hindi na tayo naniniwala sa swerte. We become the blessing. Parang hindi nyo nakuha. Tayo ang nagiging pagpapala. Amen? Ang sarap ng ganon na tayo mismo nagiging pagpapala. Bakit? Dahil nag-move na ang Lord sa tayo ng puso mo, sa kondisyon ng iyong pera, wallet, o anumang savings, laging meron kang inilalaan para sa kaharian. Alam niyo po ba, ako'y hangang-hanga during the time of Book of Acts kung paano na-move ang bawat tao na magkaroon ng kawang gawa or mag-overflow yung kawang gawa and even yung generosity. Narating nila yung level na yun. Ngayon, sa ating generation, paano ito maaaring mabuksan sa atin? Sino po ditong nakaranas ng ganito? Sumisweldo ng 15,000, bayad sa upa, budget sa kuryente, tubig, then budget din yung pamasahe mula day 1 hanggang sa sunod na kinsenas, at talagang saktong-sakto. Di ba? Ganun yung pagbabudget, saktong-sakto. Paano ako mag-move sa apostolic abundance? Ay kulang pa nga sa akin. Ito po, ang susi. Okay? Gusto niyo bang malaman ang susi? Parang ayaw niyo yata eh. Ano ang susi? Gusto niyo malaman ang susi? Hindi kailanman mo mararanasan na sasakto hihigit ang iyong tinatanggap. Bakit? Kasi alam ng Lord, hindi ka mag-aas sa Kanya ng Kanyang pagkilos. Yun ang una. Maghahanap ka eh. Di ba kadalasan naghahanap tayo ng mas mataas na sahod? Sino nakaranas dito? Nakalipat nga sa isang malaking kumpanya, malaking sahod, lumaki rin ang gastos. Di ba? Ganun na naman, kulang na naman, pastor, kulang na naman, nagkaganda na trabaho ko eh. Nag-abroad na ako, kulang pa rin. Buti pa nga si friend ko, hindi nag-abroad, may sasakyan. Ako, wala. Wala pa akong sariling bahay, nangungupahan pa. Alam niyo po, kapag hindi tayo nag-move sa instruction ng Lord, napakahirap maranasan ng overflow. At ito po ang susi. Hey, makinig mabuti, ito ang susi. Alam ni Lord na kulang talaga sa lahat ng iyong binabudgetan ang iyong tinatanggap. Alam yan ni Lord. Pero doon sa bagay na tinatanggap mo, hey, listen to this church, doon sa bagay na tinatanggap mo, portion lang ang hinihingi ng Lord. Portion lang. Kuha niyo ba yung point ko? Portion lang. Yung portion na yon is the completeness na ibubuhos ng Lord ang pagpapalang walang sukat pagkalagyan. Kaya nga kapag may mga nakakausap ako mga negosyante, see to it na even if kulang talaga yung portion na hindi naman ganong kabigat talaga, huwag mong pabibigatin dahil nagiging matigas ang iyong puso sa iyong pangangailangan.
Di ba? Kaya kung nabubuksan tayong lahat ng katurang ito, matagal ka ng mayamang mayaman. Ngayon, mayaman pa lang. Di ba? Di ba? Nakukuha po natin? Kaya kapag bukas po tayo na nakikinig sa tinig ng Lord, it is a testing of possession. Sino may-ari ng buhay? Check nga natin. Sino may-ari ng buhay? Sino nagbigay ng lakas sa iyo? Bakit ka matalino? Si Lord pa rin. Di ba? Kailangan alam mo ang iyong posisyon. Ang posisyon natin, tagapag-ingat. Hindi tayo ang may-ari. Nakakaligtaan natin, kadalasan, kapag nandyan na yung pangangatok ng pangangailangan, tayo ang may-ari. Alam niyo po ba, for so many years na kami ay nag-move sa mga pinagagawa ng Lord, itetest talaga ng Lord ang meron ka kung kaya mong ibigay ang portion sa nangangailangan niyang kapatid. Nangangailangan nating kapatid. Amen? Ano ba ang sense ng buhay? Ano bang mas masarap ang buhay? Maraming kaibigan? Na na-enjoy mo ang fellowship? Na-enjoy mo, meron ka naririlisan ng lahat ng iyong overflow? Ano ba yung overflow? Pati problema, nag-overflow. Di ba? Kaya ganun po, mas masarap, mas marami tayong kasama. Di ba? Kaya dito po sa ating pamilya, I do believe in my heart, tayong lahat ay makakaranas ng apostolic abundance. Amen? Next slide na. Ay, pabalik ako. Hindi ko ito na-highlight. Pabalik ako na. Yung ating, pabalik. Yan. Sharing the blessing is the best way to keep it and multiply it. For a long time, marami na pong nag-move dito sa ating pamilya, tayong lahat mag-move dito. Kung gusto mo maingatan ng pagpapala, then start sharing it. Pero hindi ko po ibig sabihin na hindi nyo idinaan sa prayer. Idadaan nyo pa rin sa prayer. Kasi sabi ng Lord, dapat meron tayong cheerful heart. May kisabi, cheerful heart. Kapag cheerful heart po tayo, tiyak, wala tayong anything na may hold sa atin ang mga pagpapala or ang blessings. Di ba? Kaya, sabihan mo yung katabi. Sabihan mo siya. Starting today, turn to your neighbor, starting today, paplanuhin ko na ang mag-share. Ang daling mag-share ng video clip, di ba? Ng mga, pag na-bless ka, share lang ng share eh. Parang ganun din kapag tayo tumatanggap ng anumang blessing. Amen? Kaya, I will end do sa ating verse kay Zacchaeus. Luke 19 verse 8 to 10. Then verse 8 muna na. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor. Lord, if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Ang tindi ng authority ni Zacchaeus dito, pati yung kanyang naloko, sinabi na rin niya, hindi naman tinatanong ni Jesus. Alam niyo po ba, yung encounter ni Zacchaeus is something extraordinary? Sino pong gusto makaranas sa extraordinary encounter ni Jesus? Sino sa atin ang nakaranas ng moment ni Zacchaeus na nung dumalaw si Jesus, kakain lang. Zacchaeus, punta ako sa bahay niyo, kakain ako. Makikikain kami kung anong meron. Pero yung na-encounter ni Zacchaeus, all-out confession. Pag sinabing all-out confession, hindi ka pa tinatanong kung ano nagawa mong kasalanan, sinasambulat mo na. Naunawa ba natin yung Tagalog natin? Ino-open up mo na. Ganon yung power ni Jesus. Alala ko dati, sa former church, hindi ko naranasang pumasok doon sa confession. Ano ba tawag doon? Na may pare, may confession.
Yun, confessional box. O yun. Hindi ako nakaranas na pumasok doon. Ako'y natatakot. Yun ang pakiramdam ko. Para bang may something na pag pari na yung kausap mo, baka ako'y malusaw na. Ito, yung moment ni Zacchaeus, I pray that every one of us will receive God's encounter, the supernatural encounter. Bakit? Na-move si Zacchaeus. Biglang nag-confess lahat ng kanyang kasalanan. Sa public. Sa public to. Hindi to sinabi kay Jesus, binulong, Jesus, ako'y nakapangupit. Ako'y nagdagdag ng tax, ibinulsa ko. Walang ganon. All out nagsabi sa Panginoon. And then came, anong naging resulta sa kanya? Ibibigay ko sa mahihirap kalahati ng aking kayamanan. How I pray, kailangan pa ba nating marating yung pagiging multi-millionaire or billionaire para ma-desisyonan lang ito? Kailangan pa ba lang nating sabihin kay Lord, payamanin mo muna ako ng payamanin at kaya ko na magbigay. Pero nung mayamang-mayamang ka na, yun pa rin. Hindi ka pa rin nakakapagbigay. Diba? What's the point? Kung maghihintay pa tayo, kung kailan pa tayo yayaman. Ay kung ang hinihintay sa atin ng Lord, anak, yung meron ka ngayon, sobra na sa porsyong hinihiling ko sa'yo. Diba? Sobra na. Pero bakit hindi mo makita ako mayari? Katiwala kita, hindi kita pababayaan. Hindi kita uhusgahan kahit may mali ka desisyon sa pagmamanage ng iyong pera. But the point is, let us experience the chaos. Na alam ng Lord ang flaws natin. Pero mas gusto ng Lord makita na handa tayong mag-surrender all out sa Kanya. Amen? We will be having our anointing of oil about the apostolic abundance right after ng ating word. Ngayon, nais ko pong makakonect tayong lahat. Kasi tuloy-tuloy na po ito. Gusto ko po nang maging malinaw sa ating lahat. Naunawaan po ba natin ang message ng Lord? Are we ready? O naghahanda pa rin tayo? Yeah? For how many times we heard the voice of our Lord sa ating conscious mind, sa ating puso. Ngayon, this is the right moment na ipakita natin tulad ni Zacchaeus na hindi tayo nahihiyang magsabi sa Panginoon na kaya natin. Amen? And another thing, alam niyo po ba ang mga taong salat sa material na bagay, walang bahay, there's no comfort at all sa kanilang buhay? There's a series of tests na sinubukan po ang tayo ng puso ng mga mahihirap, less fortunate, mga homeless. Yung kakilala nila, kahit hindi nila kakilala, may tinanggap silang pagpapala, ang daling mag-share. Ang daling mag-share, kahit hindi kakilala. And there are times in our life, merong ganitong mindset, deserving ko bang bigyan ng taong yan? Deserving bang sama naman ang ugali niya? Diba? Nakakahiya sa harapan ng Panginoon na tayo mismo binibiyayaan lang din ng grasya at pagpapala ng Lord to withhold something na makaka-refresh kahit sa pansamantalang tanghalian, hapunan, or merienda man lang kung yun ang kaya. Diba? Ngayon, as I pray for everyone and before our anointing of oil, gusto ko muna pong maging malinaw sa ating lahat. Are we willing to surrender our life to our God? Naisuko sa Kanya ang lahat. Ipatouch kay Lord ang tayo ng ating bulsa, tayo ng ating puso, kondisyon ng ating isipan. Yeah? Sige, tayo punta mo yung lahat. I know in my heart, everyone will receive the apostolic abundance. There is a greater joy that is waiting kapag hinakbangan mo ito, minamahal kong kapatid. Even the young people, mas maganda maunawaan nyo agad ito.
As I lead for this prayer, gusto ko munang marinig sa bawat isa. Let us have an agreement. Ang buhay na meron tayo ngayon, we all know, we owe it sa ating Panginoon. Right? Handa na ba talaga tayong magsuko ng ating buhay? Handa na. Kung hindi ka pa sure, okay lang. Okay? Naniniwala ako, God will design our future. Awitan muna po natin si Lord. Fire of God in me declares the move of God. Go! The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. I need you, Lord. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. I need you, Lord. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Sige po. Inahayaan ko po ang bawat isa na sandaling ilagay mo ang iyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso as an invitation sa ating Panginoon. Sabihin ng iyong labi, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, mula sa araw na ito, magiging desire ko na kilalanin ka pang lubos. nakilalanin ka pang lubos. Ilalagay ko ang aking pananampalataya sa iyo. Ilalagay ko ang aking pananampalataya sa iyo. At mula sa araw na ito, At mula sa araw na ito, nakahanda na po ako nakahanda na po na masunod na masunod ang iyong kalooban, ang iyong kalooban, na ako'y mabuti mong katiwala. na ako'y mabuti mong katiwala. At mula sa araw na ito, At mula sa araw na ikaw na ang maghari sa buhay ikaw ko. na ang maghari sa buhay ko. Ako na lang po ang mananalangin. Abba Father, you heard the voices of your people. Hayaan mo, Diyos, na maranasan ng bawat isang apostolic abundance, in and out. Lahat, O Diyos, ng nais mong iparanas. Idinideclare ko ito, Panginoon, na mararanasan ng bawat isa.
yung pagiging generous, yung pagiging cheerful giver, even yung capacity, O God, to reach out. And even, Panginoon, sa lahat ng kanilang tinatangkilik ngayon, to may negosyo o trabaho, I'm declaring open doors of promotion, open doors of pag-level up, Panginoon, sa mga negosyong ito. Sa mga wala, O God, na dumaranas, Panginoon, ngayon ng pagkahikahos. I pray, O God, that you will pour out those blessings that you mentioned, O God, sa iyong mga pangako. Ipagkaloob mo sa bawat isa. And I declare, O God, nothing can stop na mga pagpapalang ito. I declare no delay. In Christ Jesus' name, ang lahat na tumanggap, nagsabi ng Amen and Amen.